Ito naman, mga corporate records. Ano yung mga records na usually meron sa isang corporation? Siyempre, kauna-unahan, siyempre dapat meron siyang journals, ledger, vouchers, and other supporting documents. Para ma-record mo yung transaction ng corporation mo. Paano mo siya i-account kung wala kang journal, wala kang ledger, wala kang vouchers. Next, yung minutes of all the meetings of the shareholders. Siyempre, lahat na napag-meetingan, kailangan din na-document din yun, nire-record din, sinusulat din. Yung meeting ng shareholders, tsaka meeting ng directors, para meron kayong evidence or proof, meron kayong pwedeng balikan na ano bang napag-usapan ng mga shareholders, ano bang mga decision nila. Diba kasi sinabi ko kanina, mahalaga yung mga meetings sa kanila. Kasi usually ka sa meeting, doon pinagdidesisyonan yung mga malalaking steps or malalaking decision na ginagawa ng company. So, sa meetings kasi yun. Next is yung stock and transfer book. Siyempre, kailangan mo malaman sino-sino na ba yung mga shareholders mo, ilan na bang stock yung na-issue mo. So, yan dito yung sa stock and transfer book. Tapos, ayan, ito nga yun. Yung stock and transfer book, tatlo yan. Shareholders journal, shareholders ledger, and subscribers ledger. Sa shareholders journal, ang makikita nyo doon yung mga stock certificate na na-issue. Sa shareholders naman, mga pangalan ng shareholders nyo. Sa subscriber, mga pangalan ng individual subscriber. And yung last, yung other records pa na na kailangan. Yan. Kung ano pa yung kailangan ng company. Next naman, ngayon, kung alam nyo na yun, proceed na tayo sa share capital. So, ang share capital or capital stock, ito na yung binibili ng yung shares, yun yung binibili ng mga shareholders or ng mga gusto mag-invest, gusto maging owner. And yung share capital naman or capital stock, ito naman yung binabayaran ng mga shareholders or stockholders para bilhin tong shares. Yun yung binayad nila. Ganun. Pwede siyang in money, property, services, depende. Ayan. Share capital ang tawag doon. So, kung partnership at saka corporation capital, ito yun. Yun yung katumbas niya doon. So, ang share capital, may dalawa siyang klase. Ordinary at saka preference. So, didiscuss natin siya mamaya. Pero, kapag walang sinabi, halimbawa, share capital lang. Diba dalawang uri ngayon, ordinary at saka preference. Pero pag walang sinabi kung anong uri siya, i-assume nyo agad na ordinary yun. So, ang other term for ordinary is common stock and other term for preference is preferred stock. Ayan. So, kapag may hawak ka ng share capital, ito, ayan, meron kang basic right. So, kapag meron kang hawak na shares, ito yung mga karapatan mo. Ito yung mga basic mong karapatan. Una, to share in the distribution of corporate profit. Kapag may hawak kang shareholders, karapatan mo na magkaroon ng parte doon sa earnings ng kumpanya. Siyempre, kaya ka nga mag-i-invest doon kasi nagtitiwala ka, nakikita siya. And gusto mo rin kumita. So, karapatan mo na kapag kumita yung corporation, dahil ikaw yung owner, sa'yo galing yung pera, na may share ka doon sa earnings ng corporation. Next is to share in the distribution of assets upon corporate liquidation. Kapag shareholder ka, may right ka din na kapag nag-liquidate yung corporation, is meron kang makukuwang parte doon sa mga assets. Di ba, syempre, kung nag-liquidate ka na, yung mga asset, papamigay mo na. I-distribute mo na. Syempre, owner ka, may karapatan ka doon sa asset na ipapamigay. Next is to vote in the shareholders meeting. Kaya ka nga shareholders, owners ka. So, may karapatan ka, may say ka doon sa mga decisions ng company. So, may karapatan ka mag-vote. And then, kaso nga lang dito, kapag maliit yung percentage of ownership mo, syempre parang wala ring bilang yung boto mo. So, kung gusto mo may bilang naman yung boto mo, bili ka ng maraming shares.
Pero basic right mo pa rin or karapatan mo pa rin bumoto sa mga shareholders meeting. Then last is yung preemptive right. So dito naman, 'di ba, shareholders ka, old ka na shareholders. Halimbawa, meron kang 50% ownership dun sa company. 50% ng shares hawak mo. Ngayon, yung corporation mag-i-issue ng madaming shares. Tapos di ka inalok. Nabenta na nila. Ano mangyayari? Di syempre, liliit yung percentage of ownership mo. Diba? Nagigets mo ba yun? Kung meron kang halimbawang 100 shares, 50 doon sa'yo. Kaya nga 50% ownership. Tapos nag-issue pa siya ng another 100. Di 200 na yung shares. Tapos, di ka inalok dito sa bago. 50 pa rin yung hawak mo. So, 50 divided by 200, ilan yun? Ang percentage na lang yun. 25%. Dumiit yung percentage of ownership mo. Diba? So, kaya kapag dito sa preemptive right, kaya nagkaroon ng preemptive right. Kasi, dapat, kapag mag-i-issue ng bagong shares, mag-i-issue ka ng bagong shares, kailangan aalukan mo muna yung mga old shareholders para ma-maintain nila yung percentage of ownership nila. Diba? Aalukan mo sila. Hindi pwedeng hindi mo sila aalukan. So, kung kunyari dito, di ba, old shareholders nga, 50% yung ownership mo. Nag-issue ng 100 shares. Di bili ka ulit ng another 50 para 50% ka pa rin. May preemptive right ka ganun. Okay? Para ma-maintain mo yung ownership mo. Tsaka, para hindi siya magamit ng ibang masasamang loob, charon. Mga tao sa corporation na, 50% yung ownership niya, gawin nga natin, magbenta tayo ng shares nang hindi niya alam para lumit yung percentage of ownership niya. Para sa voting, maliit lang din yung bilang ng boto. Maliit lang din yung bilang niya. Diba? Pwedeng gawin kasi yun eh. Kaya para maiwasan yun, ayan, may preemptive right. Kasi kapag malaki nga yung percentage of ownership mo, malaki din yung vote mo. Mabigat din yung weight yung weight ng boto mo. Yan.